tahanan kung sa atin, kung sa langit, no? At siya ay makakapiling po natin ng walang hanggan. Amen? So, this time ay tumakbo po tayo sa ating opening prayer. Tayo po ay tayo po yung manalangin. Shall we pray? Oh Lord God, we are so thankful once again for this wonderful day that you have given to us, Lord, in bringing us to this place to worship you in spirit and in truth, Lord. Salamat po, Diyos, sa magandang araw din, magiging po sa amin, Diyos, upang kami ay magsama-sama, O Lord, upang kayo ay aming masambahin, hinaing, purihin po sa aming pong mabuhay sa araw po dito, Lord God. Lord God, we pray for your guidance. Once again, your leading upon us this day as we render to you our worship this morning, Lord. Samahin po kami sa aming po pagsamba din, Lord God. At sumaamin ang inyong pong banal po ng presensya, Panginoon. At kayo ay umilos sa aming mga puso, ang looban, mag-usap ka po sa amin mula sa iyo pong mga salita, O Diyos. At yun po sa lahat ay pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa buong araw na ito, ng aming pong pagsamba, pagdakila sa iyong banal po na pangalan. Padaman niyo po sa amin, Diyos, ang iyong banal po ng presensya po sa mga oras na ito sa mga sandali po. And we pray also, kayo rin lang siyang muna, umusap sa mga iba po namin kapatiran, na wala po ngayong baga. Lord God, magiging po ang kanilang puso at kalooban. Madama po nila, O Diyos, ang pananabig na dumako sa dapit mo, ang pananambahan upang kayo ay sambahin at ilahin sa kanyang pinagod. We also ask that you forgive us, Lord, our sins, and cleanse us, Lord, of our unrighteousness, and make us worthy, Lord God, in your sight, Lord, at this moment of our worship to you, Lord, this morning. Lord, tayo rin po ang aming mga puso at kalooban sa pagtanggap din ng iyong po mga salita na nawa po ay magiging papala sa bawat sapok sa amin. Diyos, maging katugunan ang aming pong kailangan spiritual. Maraming pong salamat sa biyaya niyo sa amin sa mga nakalipas na araw. Lord, sa patuloy niyong paggabay, pag-iingat po sa amin. Lord, provision sa aming din pong mga kailangan. At Lord, patuloy na pagbubuhos niyo ng inyong pong pagpapala sa aming pong mga buhay. Kaya binabalik po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagkakilat, sa salamat sa inyo sa umaga nito, sapagkat lahat po nito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So we will now be seated. Okay, no? So sa ating pong announcement, okay, blessed birthday. Okay, blessed birthday.
kasama ang ating mga musikero at musikero. Stream of word, word of the future. Let us sing victory in Jesus. Salamat, Ama, muli sa umagang ipinagkaloob po ninyo sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, muli sa panibagong buhay na ipinagkaloob po ninyo sa mga puso. Dalangin po namin, Lord, sa umagang pong ito, sa inyong oras, Panginoon, sa inyong panahon, Panginoon, sa inyong araw, Ama, dalangin namin, Panginoon, sa paghahayag ng inyong mga salita. Dalangin po namin ay maging tama po, Panginoon, ang aming mga puso at isip sa pagtanggap ng mga bagay po na ito. Dalangin namin, bawat isa, Panginoon, sa mga ginagawa po namin,
na wala umukuha siya aming maitaas. Dalangin po namin yung bawat isa na papunta po sa inyong mga tahanan. Dalangin namin, Lord, yung mga anak na patuloy mo silang gabayan, patuloy po ninyo silang ingatan. At ngayon din, Panginoon, sa aming mga pananambahan, Panginoon, sa iyo, dalangin namin, maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang bawat bagay na ginagawa po namin. Pray po, Panginoon, sa aming pagbibigayan, sa aming paghahandog, Panginoon, dalangin po namin yung mga bagay po na ito ay panghawakan po ninyo, maging magamit-gamit, Panginoon, sa inyo po nga pala na gawain. Hindi po, Panginoon, kami po humihingi na kapatawaran sa mga bagay na salita namin na gawa, na isip, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng kaluran, Panginoon, sa inyo. Kami po humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay. Muli po, inataas ka namin patuloy sa aming kalagitnaan at pumamis namin dalagi sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. When I think of all my faults and my failures, when I consider all the times I let God
so sa maraming paraan ay gagamit po natin yung boses natin para sa kalulatian po ng okay? Kaya isa po yun sa panalangin, no? Dapat natin dalangin na Lord, let my voice be a voice over you. And so this time ay dadako na po tayo sa mensahe mula po sa salita po ng Diyos. At yung ating pong teksto ngayon ay mula naman sa Ephesians chapter 4 verse 7. We will be reading verse 7 to 16. Okay? Mga kaugnay din po ito na talata dun sa mga unang talatang ginamit po natin. Okay? Tulad po sa 1 Peter chapter 4 verse 11 to 12. Tapos ay doon sa Romans chapter 12, no? Verse 4 to 7, hindi po tayo nagkakamali, no? At ganun din po sa 1 Corinthians chapter 12, no? So, but this time, we will be reading Ephesians chapter 4, verse 7 to 16. Let's all stand up as we read these verses, no? From Ephesians chapter 4, okay? Verses, okay, 7 to 16. Seated. Okay. No? So, ito na po yung ikatlong series of messages. No? On our team, be a minister. Okay? Be a minister. No? So, pag sinabi kong minister, ay it means servant. Okay? So, sa ating pong natutuhan, no? Pag sinabi kong minister ay it means servant or serving others. Serving others. Kaya pag sinabi mong be a minister, it means you must serve others, no? Or you must serve God for support, no? Okay? So, yung tayo ay maglingkod una sa Diyos at maglingkod din tayo sa ating kapwa. And of course, for us to serve others, we must first become a member of the local church. Amen? Dapat po ay maging membro ka ng local church kasi yun ang tamang lugar para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. Parang yung paglilingkod mo sa Diyos, kapag ka hindi within the context of the local church, walang kabuluhan po yan. No? Nagiging makabuluhan lang po yung paglilingkod mo kapag ikaw ay paanib po ng local church. Okay, no? At pagkatapos, you begin to minister to others through the gifts or abilities that God has given you. Okay? So, and I believe every believer has a gift or ability he can use to serve God and to serve others. Amen? So whosoever or whoever you are, whoever you are, or whatever you are, whether you are male or female, whether you're young or old, whether you're educated or uneducated, whether you're complete physically or you're handicapped, God can still use you to serve Him and to serve others. Amen? Magagamit tayo ng Panginoon. Ano man ang kawalan po sa atin o kaya maging kapansanan o sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Okay. Naalala ko tuloy yung napanood ko po sa YouTube. No? So, tungkol po sa isang handicapped Christian na may kapansanan po siya, hindi po ako nagkakamali ay isa lang po yung kamay po niya. Isa lang po yung kamay po niya, pero meron po siyang paa. O kaya lang, isa lang po yung kamay po niya. Tapos sa kanyang kamay ay dalawang daliri lang. Hindi ako nagkakamali. Pero nakaka-bless po siya kasi kahit na yung isa lang yung kamay niya,
tapos dalawa lang ang daliri niya, pero nakakatugtog po siya ng piano at nakakaawit po siya para sa Panginoon. So what a wonderful God we have, na kahit na ang isang mananampalataya ay may kapansanan, ay pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Eh di lalo na kung kumpleto ka. Amen. Walang dahilan para hindi ka gamitin ng Panginoon. Pero of course, mangyayari yun kung magpapagamit ka sa Panginoon. Amen? Kung magpapagamit ka po sa Panginoon. And aside from the gifts or talents that God has given us, there are also various ministries in the local church we can minister to in order to serve others. Okay? And through these ministries, we can use our gifts, our talents to move forward the work of God. Kaya this morning, I would like to mention some of these ministries we can minister to in the local church. And by the way, there's a lot of ministries in the local church. No? There's a lot of ministries we can minister to, but I will just mention the most important ministries in the local church. Kaya po ngayong umaga, I want to discuss some of the ministries we can minister to, and let's involve ourselves in these ministries. Okay, para po tayo ay gamitin ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, of course, it's up to you what ministries you think the Lord called you to serve Him in the body of Christ. Kaya madali lamang po itong mensahe ito, ilang bagay lamang po, okay? Ano po ba itong mga ministries na ito na pwede tayong gamitin ng Diyos na makapag-minister sa iba at sa gawain po ng Panginoon? Una po sa lahat ay I'm referring to preaching ministry. Amen? Preaching ministry. Okay? Kasi primarily, God built His church through the preaching of God's Word or to the preaching ministry of the church. Are you with me? Amen? Through the preaching of God's Word. Kasi kahit na po doon sa pasimula pa ng iglesia, o nagpapasimula po yung iglesia ng Panginoon, okay? So the Lord equipped some of His servants the gift of preaching in order to build His church and edify the body of Christ. Okay? So, ano po ba yung preaching? No? What is preaching? Okay? So, una ay, its meaning. Okay? So, para po maunawaan po natin kung ano yung kahulugan o talagang yung tunay na kahulugan po ng preaching, okay? Kailangan po matutuhan po natin yung kahulugan po niya doon sa Greek word na ginamit, no? Sa salita pong preaching, okay? Meron pong 4 na word na ginamit po sa preaching. At sa mga kahulugan po nito, ay magkakaroon na po kayo ng idea kung ano po ang preaching at paano po natin ito dapat i-exercise sa ating buhay. No? Lalo na po kung kayo ay preacher. No? Lalo na kung tayo po ay mangangaral po ng salita po ng Diyos. Una po ay yung salita po keruso. Okay, keruso. Okay? Anong ibig sabihin po ng keruso? It means to announce or proclaim aloud. Okay? To announce or proclaim aloud. Parang katulad po yan nung herald, no, ng mga hari nung araw. No, so meron silang herald. Sabihin po yung mga tagapangalita. No, kung meron pong announcement po yung hari nung araw. So, ipapaabot na po ito sa herald. Tapos itong herald po na ito, nakasakay po siya sa kabayo, kaya maaaring siya po yung nakatayo. Babasahin niya po ito ng malakas doon sa mga mamamayan para marinig po ng mga mamamayan kung ano po yung announcement po ng hari. Ika. So at ganun din po ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Okay? Dapat kapag ikaw ay nangangaral po ng salita ng Diyos, dapat isinisigaw mo yung salita ng Diyos. Amen? Okay?
Okay? Isinisigaw mo po yung salita po ng Diyos. Tulad ng paglalarawan po, no? Kay John the Baptist, no? His preaching was described as he was crying or shouting in the wilderness. No? So nilalarawan po yung kanyang pangaral na siya po ay sumisigaw sa ilang. Okay. So when you are called to preach, then preach aloud and preach with power. Amen? Pag ikaw ay nangaral, ay dapat malakas kang mangangaral. At may kapangyarihan na mangangaral ng salita ng Diyos. Shout it! Okay? Huwag tayo maging katulad po ng priest. Old priest. No? Pag kasi nagbibigay ng sermon. Di ba yung mga pare, pagka nagbibigay ng sermon, napakamalumanay yung kanyang mga kata. Now, ang dapat po pag tayo ay nag-preach, dapat ay may buhay yung ating pangaral ng salita. Amen? Preach with your voice loud. Okay? So yung pangalawang kahulugan po, no, yung preaching ay ginamit na words ko ay evangelizo. Okay, no? So which means to bring or announce good news. Okay. So kailangan po ay to bring or announce good news. Kaya sa pangangaral din, when you preach, you must preach first of all the gospel of Jesus Christ. Okay. Dapat ay unang-una po sa lahat ay ipinapangaral mo yung ebanghelyo ni Kristo. Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya nga sa preaching, so to preaching, many people are being saved. No? So sa pangangaral po, lalo na po ng ebanghelyo ni Kristo, ay marami po ang mga naliligtas. Okay. In fact, kahit na nga po si Pedro, di ba? Sa maikling mensahe na kanyang ibinahagi ito sa araw ng Pentecost, ilan po yung na-save? Okay. 3,000. 3,000 God saved. Diba? So sapagkat ibinahagi niya po yung Ebanghelyo. And I remember in Mark chapter 1, verse 14 to 18, when Christ began His ministry, it is said, sabi doon sa verse 14, sabi doon, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Amen. Sabi po niya, no? Repent ye and believe the gospel. So Jesus Himself preached the gospel of Jesus Christ. Okay. Na yung ikatupong word, no, sa preaching ay katenggelyo, no, o katanggelyo, no? Which means to make known in public. And implies broadcasting a message to a large audience. Kaya po yung preaching usually ginagawa po, no, sa kalipunan ng maraming mga nananampalataya po kay Kristo. No? Okay? So, kung isa lamang yung pinagsasabihan mo, parang hindi po preaching. Parang exhortation. No? O kaya ay rebuke. Pero ang preaching ay usually ginagawa sa kalipunan ng mga mananampalataya po kay Kristo. And then the fourth one is laleo. No? Okay, laleo translate as preaching in multiple instances. Okay. So sa preaching, hindi lamang pinapangaral yung ebanghelyo, no? Hindi ipinapangaral yung tinatawag na whole counsel of God. Amen? Yeah. Whole counsel of God. Okay? Kaya itong apat na ito, okay, portrays preaching as the practice of communicating God's message for mankind to a public audience. Okay? Also, preaching is a practice of communicating God's message for mankind to a public audience. Okay. And by the way, preaching is not only for men.
it's also for women. No? Of course, I'm referring to the preaching of the gospel of Jesus Christ. Ang tinutukoy po natin doon ay yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Cristo. Kasi kung maalala niyo po, doon sa Acts chapter 4, nung nagkalat ang mga Kristiyano, no? So nagkalat ang mga Kristiyano dahil po sa matinding pag-uusig, no, ng mga Hudyo laban po sa kanila, sila po ay nangalat. Okay. Ang sabi po doon sa verse 4, chapter 8, verse 4, therefore they, okay, no? So which refers to men and women or believers, no? Men and women. Okay, sabi po doon, and they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ibig sabihin, babae, lalaki, nangaral po sila ng salita ng Diyos. At ang pinangaral po nila ay Ebanghelyo ni Cristo. Okay? And by the way, pag dito sa church, ako yung nagpipreach sa inyo. Pero pagdating sa bahay, ang misis ko nagpipreach sa akin. Inaalala mo lang ako tuloy. May isang babae, no? Sabi ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, isang umaga, "Honey, bumangon ka na at magpunta tayo sa church." Sumagot po ngayon yung lalaki, sabi niya, ayaw ko pumunta sa church." Tapos inulit-ulit ng babae yung panawagan niya, sabi niya, "Tara na, bangon ka na." Sinigaw po ng babae. Tapos sabi ng lalaki, "Bigyan mo ako ng dalawang dahilan bakit ako kailangan pumunta sa church." Sabi ng babae, "Unang-una, linggo ngayon, araw ito ng Panginoon. Kaya dapat nasa church tayo. At ikalawa, ikaw ang pastor. Ikaw ang pastor." Pero hindi ito tumutukoy sa akin. Nakuha ko lang po story ko yan sa illustration. No? Okay? So, and that's preaching, kala, no? Ano po yung importansya ng preaching? What's the importance of preaching? Okay, no? Bakit po napakahalaga po ng preaching ministry sa iglesia? Kasi una po sa lahat, preaching is God's appointed means of communicating the gospel. Amen? It's God's appointed means of communicating the gospel. At yan nga po yung sinabi ni Pablo, no? Sa Romans chapter 1, beginning verse 13 hanggang doon sa verse 16. Nasabi niya, "But I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was left hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles." Then verse 14, "I am therefore both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So much also as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also." And then verse 16 sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Okay, so this is God's appointed means, okay, no, of communicating the gospel. Kaya nga, ang panawagan ni Pablo kay Timothy, preach the word in season or out of season. And then secondly, preaching is God's appointed means of building the body of Christ. Amen? Which refers to the church. Okay? So kaya, preaching is important. No? It is the power of God unto salvation. Okay? And then, it builds the body of Christ. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, dito tayo napapalakas bilang mananampalataya kay Kristo. Dito tayo napapalakas bilang iglesia po ng Panginoon. So sa dako kong ito, kasi
you are being nourished with spiritual nourishment through the preaching of God's Word. Doon tayo na mapakain. Parang katulad yan sa ika nga nanay na nagluluto ng pagkain. So, hindi lamang ang gusto ng nanay, so naipakain niya doon sa kanyang anak, ay yung makakabusog sa kanya. Kundi, ang gusto niya po, kung meron nga lang po siyang pera, ang ipapakain niya po ay yung malusog na pagkain na magbibigay ng kalusugan sa kanya po mga anak. Amen? At ganyan po yung preaching. Kasi yung salita po ng Diyos ay malusog na pagkain spiritual. Amen? Kaya nga sinasabi po sa Banal na Kasulatan, okay? Sabi po doon, but desire the sincere milk of the Word that you may grow thereby. Okay? Because it builds the body of Christ. Kaya kung gusto mong lumakas ka sa Panginoon, kailangan lagi kang nakakapakinig ng salita po ng Diyos. Amen? Lagi mong napakikinggan ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa iglesia po ng Panginoon. And that's why in our church, we give importance to the preaching of God's Word. Okay, no? At tayo natutuwa, mga kapatid, that many among our men in this church are preachers. Salamat sa Diyos na marami na tayong preachers dito po sa ating iglesia. At sana po, hanggat maaari lahat ng men natin dito sa iglesia, maging mga preachers. Amen? Maging mga preachers po sila. Ika nga. At yun po ay isa pong blessing kung ito po ay mangyayari. Okay? At kung pwede nga lang, pati mga babae ay maging preacher sa kanilang tahanan. Amen. Sa kanilang pong tahanan. And then there's a second important ministry, yung teaching ministry. Okay, teaching ministry. No? Isa pa rin po ito, no, na ministry that builds the believer and the church as a whole. At ito po yung teaching ministry. Okay? And God equips Sunday school, okay, sa mga bata, kasama po sila dyan, no? Sa mga young people, at even among the adults. Okay? And they are a great help to the church. Amen? Sila ay malaking tulong sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga, if you are able to teach, huwag mo ipagkait yung kakayahan po niyan. Paggamit mo po yan sa Panginoon, paggamit mo po yan sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So, if you can teach the kids, no? Pwede ka magturo ng kids, then do it. Amen? Kung pwede ka magturo ng young people, then do it. No? So, ang napakahalaga ay ipinapagamit mo yung kakayahang ibinigay po sa iyo ng Panginoon. At ito pa po maganda. Pag ginagamit mo yung kakayahan mo, nakakasa ka. Ay, with nakakasa ka. Nakakasa ka. Pero pag di mo ginagamit, ay napupurol ka. Di ba yung kasabihan? Katulad na limbawa ng ita. Pag ginagamit mo yung ita. No? So, lalo siyang actually, yung nakakasa po siya sa paggamit mo. Pero pag di mo ginamit, nangyayari ka, alawan mo siya. Alawan mo siya. At ganoon din sa paglilingkod sa Diyos. No? Kaya nga sabi nga ni Pablo kay Timothy, neglect not the gift that is in thee. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa sa iyo. Okay? Use it for the glory of God. Ngayon, what's the difference between teaching and preaching? Maaaring itatanong natin, ano ba yung pagkakaiba ng preaching sa teaching? Ika nga, no? Teaching, as I understand, is to impart knowledge. Okay? While preaching is to convict or to convince. That's the difference. Okay? Kaya teaching appeals to the head, while preaching appeals to the heart. Narinig ko po tuloy yung pagtuturo din ni Brother Martin tungkol sa teaching.
Actually, sinabi niya, teaching is informative. It impart knowledge. But preaching is transformative. It changes the heart of a person. Right. Kaya yun po yung kaibahan. At ano naman po yung kahalagahan po ng teaching? Ito ay mahalaga sapagkat ito yung iniutos mismo ng Panginoon, no? Na dapat gawin din ng mga mananampalataya kay Kristo, no? In Matthew chapter 28 verse 20. Sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. Okay? Ito yung iniutos mismo ni Kristo. At alam din natin, it means, God, the teaching is God's means to strengthen the church. Kaya nga po doon sa binasa po natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, ay sinasabi doon, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So it strengthened the church to the ministry of teaching. Okay? The ministry of teaching is a building ministry. Okay? So without it, the church can grow in numbers but will be weak in doctrine. Kasi yun po yung pangunahing purpose ng teaching. To impart wisdom, okay, to impart knowledge, no, to the believers in Jesus Christ. Especially on the area of doctrine. Kaya po karaniwan sa pagtuturo, ang tinuturo ko yung doktrina para lumakas ang isang mananampalataya kay Kristo sa doktrina. Okay. So pagka katulad po ng evangelism, no? Evangelism po kasi, no, ay tumutulong for the church to grow in number. But the ministry of teaching keeps the church grounded and secure. Amen? So kaya God gave the church teachers so that believers would not be swayed by false doctrine and false teaching. Kaya po sabi ng Ephesians chapter 4 verse 14. Sabi doon sa verse 14 that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lay in wait to deceive. Kaya parang isang Kristiyano ay hindi matatag, no? Laban sa mga nag-iipa ng mga maling katuruan ngayon. No? So hindi tayo yung ibig sa ating alaban na sa ating panahon ngayon ay marami na yung nag-iipa ng maling katuruan. Even among Baptist circle, kahit sa mga Baptist, ay meron na mga lumalaganap na katuruan. No? Magkikit kayo doon sa panunood ng mga YouTube. Yung mga pastor na nagtuturo sa YouTube, no, sabi ng Baptist sila, pero ang tinuturo ko nila ang taliwas, ang tinuturo ko ang dapat po, mga kapatid, ay makinig kayo sa pagtuturo ng pastor at magbasa kayo ng banal na kasulatan para maramdaman ang salita po ng Diyos. Para wag po kayong maligaw, no, sa mga maling naturuan lumalaganap po ngayon. And this is also the reason why Sunday school is important. Amen? Ito yung dahilan kung bakit napakahalaga ng Sunday school sa isang mananampalataya kay Kristo. Huwag mong iwanang bahala yung Sunday school. Kasi nawawalan ka ng malaki kapag hindi ka dumadalo ng Sunday school. Ika nga. Pero ikaw ay nakakatanggap naman ng malaki kapag ikaw ay dumadalo po ng Sunday school. Okay. Kasi nakakalungkot sa marami pong mga churches. Ang maraming Kristiyano umaattend lang pagkaho service. Kuminsan kayo pa po sa pagdalo service. Dapat pati Sunday school, daluhan po natin. Lagi kong sinasabi po, no? Na ang simula po ng service, hindi po yung main worship. Ang simula po ng service ay Sunday school.
palagpasin ang Sunday School sa ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo. And let me say this, one of the reasons I grew faster than the other members of our church in Quezon City ay sapagkat tapat ako sa pagdalo ng Sunday School. Ako'y nagturo ng Sunday School, pero bago ko ako nagturo ng Sunday School, lagi ako umaattend ng Sunday School. Kaya mga kapatid, isang hamon na school iwan sa inyo, huwag ninyong palagpasin yung Sunday School. Marami pa rin tayong matututuhan sa mga ginagamit ng Diyos pagtuturo ng Sunday School. Sunday School is very important kasi that is the expression also of the teaching ministry of the local church. Okay? So una, yung preaching ministry. Secondly, ay yung teaching ministry. Then thirdly, ay yung soul winning ministry. Amen? Soul winning ministry. So kasi po ito sa mga importanteng ministry sa iglesia po ng Panginoon. No? Itong soul winning ministry. In fact, tinatawag po itong is the life of the church. Have you heard that? Ito yung buhay ng iglesia ng Panginoon. Pag nawala yung soul winning sa isang church, unti-unti mamamatay ang iglesia na ito. Kaya ito yung buhay, parang ito yung lifeblood ng iglesia, yung soul winning ministry sa iglesia ng Panginoon. Okay? At ang soul winning is every believers, no? Tingnan niyo po ako, no? Soul winning is every believer's ministry. Amen? Ito ay ministeryo ng bawat mananampalataya kay Kristo. While preaching and teaching ministry are exercised by those who has the gift of teaching and preaching, evangelism is every believer's ministry. Because we are all called to evangelize. Amen? Tinawag tayong lahat. Hindi lang ilan, kundi tayong lahat ng mananampalataya kay Kristo upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. So kaya every believer must be involved in evangelism. Not only the pastors, not only the workers, but all believers in Jesus Christ. At bakit po mga kapatid? Kasi ito yung mahigpit na utos ng Panginoon sa kanyang iglesia. No? So, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Mandato po ito ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay? So Christ's command to every believers and also Christ's purpose on earth. Bakit po si Kristo na parito sa lupa? Diba sabi niya, I came to seek and to save that which was lost. Yun po yung mission niya. Kaya po siya naparito dito sa lupa. At mga kapatid sa Panginoon, yan din po yung mission natin, mga Kristiyano, na akayin natin ang mga tao sa kaligtasan kay Kristo. Okay? Soul winning ministry. Alam niyo po ba, a soul winning church, I wish our church will become a soul winning church. Amen? Because a soul winning church pleases God. Alam niyo po, no? It pleases God kasi soul winning is the nearest thing in the heart of God. It is the nearest thing in the heart of God. And a soul winning church is a joyful church. A lively church. Pagka ho ang ating iglesia ay soul winning church, magiging buhay po tayo. Magiging buhay ang ating gawain, magiging buhay ang ating pananambahan. Kasi may kagalakang mararanasan tayo kapag nakikita natin na nasa bawat linggo at mas maganda kung sa bawat araw ay nagliligtas po ang Panginoon. Amen?
Tingnan niyo po yung sinabi doon sa Acts chapter 2. Kung babalikan po natin. Acts chapter 2. Look at verse 47. Sabi doon, and daily, sabi doon sa verse 47. Okay, look at verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So pagkat laging may naliligtas, ay ito'y nagbibigay ng kagalakan sa iglesia po ng Panginoon. Amen? Okay? It is the greatest thing that produces joy in the life of believers in Jesus Christ. And let me say this also. A soul-winning church is a growing church. Amen? A soul-winning church is a growing church. Kapag ang isang iglesia ay soul-winning church, tandaan nyo, a soul-winning church is a growing church. Challenge po ako, kaya yung pong mga post na pinopost ko, no? Yung mga nababasa ko po yung mga post ng Christian Bible Baptist Church, no? Ay din sa church lamang nila Pastor June, no? Kasi mag-friends po kami sa Christian. At kaya yung mga post niya sa kanyang FB ay na ano po siya dun sa aking page, sa aking Facebook page. At ita-challenge ko ako. Pagka nababanggit ko niya doon na there were 50 souls God saved. Meron 50 ang mga tao na ligtas. Tapos, meron silang kuminsan napakaraming bisita sa kanilang pananumpa. Kasi bakit? Kasi ang karamihan po sa kanilang mga miyembro, lumalabas sila, nagdodor natin sila, nagsasolve sila. Kaya masaya ang gawain ng Panginoon kapag tayo ay nag-aakay po ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. And I wish hindi lamang ako, I wish hindi lang po yung mga men natin dito sa iglesia, kundi kahit na yung mga babae. Amen. Pwede kang maging soul winner. Amen. Pwede tayo maging soul winner. At sana nga po, tayo po ay maging soul winner. Okay, no? Let's be involved in the soul winning ministry of the local church. Let's go out and win souls for Jesus Christ. Okay. Then there is also another important ministry, no? We must involve with also, okay? And this is the discipleship ministry, no? Discipleship ministry, okay? No, so ito rin po ay isang napakahalagang ministeryo sa loob ng iglesia na dapat nakasangkutan ng mga mananampalataya po kay Kristo. Ang malungkot lamang sa maraming iglesia ay ito yung most o isa sa mga neglected ministry in the local church. Okay. So, may mga church na marami silang soul winner. Active sila sa soul winning, but lacking in discipleship. But you know what? There must be a balance, no, in the ministry. Amen. Are you with me? Amen. No, there must be a balance in the ministry. Hindi lang tayo dapat mag-focus sa isang bagay. Right. At ating may isasandali yung isa rin pong mahalagang bagay. Na mahalaga yung soul winning. Mahalaga yung soul winning. But to disciple them is better. Hindi lamang dapat ay nagsusoul winning tayo, kundi dapat ay dinidisciple din natin yung mga naakay po natin sa Panginoon. And I believe God will bless our effort in soul winning by not only winning people to Christ, but also discipling them to be a follower of Christ. Naalala niyo yung sinabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Makinig po tayo. Tingnan po natin yung sinabi niya. Analyze po natin yung sinabi po niya. Sabi niya, I have planted, Apollos watered, but what? But God gave the increase. Amen?
So yung joint effort ng mga mananampalataya kay Kristo in winning souls for Jesus Christ and discipling our converts produce a fruitful ministry. Nagtutulog po ito ng isang fruitful ministry. Okay? So that's why after we win them to Christ, then we must follow them up. We must disciple them. Ang maganda po, hindi lang tayo soul winner, maging disciple din po tayo sa loob ng iglesia. Men and women who will commit themselves in the ministry of discipleship. Okay? Now let me say this. Discipleship is simply teaching, leading, and demonstrating to others what it means to think, act, and speak as a follower of Christ. Okay. Yun po ang essence po ng discipleship, no? Tinuturuan mo yung mga nadala natin sa Panginoon para po siya maging ganap na tagasunod po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang ma-open. Tama. Kung sasabihin sa iyo ng pastor mo, kaya sasabihin sa iyo nung nag-aakay sa iyo, matagal ka na sa Panginoon, dapat magpabautis. Amen. Ang tagal mo na sa Panginoon, hindi ka pa nagsusunod sa bautis. Kasi kasama yun sa discipleship na dapat mangyari sa isang tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Okay? At bakit importante yung discipleship? Because it helps the believer to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Now, discipleship is like planting a seed. Okay? Para itong pagtatanim po ng buto, ika nga, no? Diba, sa pagtatanim ay buto nagsisimula. So, siya ay nagpupunla ng buto. Tapos ay pagkatapos niya ipunla yung buto dun sa lupa, pagkaraan ng ilang araw ay may uusbong na, anong tawag doon? Punla. No, may usbong po na punla. At anong gagawin po na nagpunla? No? Kasi gagawin niya po noon ay para siya lumaki, didiligan niya po ito. Tapos i-cultivate niya pa po. No? Yung palibot ng pinagtataniman ng punla. Tapos kuminsan, lalagyan niya po ng fertilizer. Aalisin niya po yung mga damo na paaring makahadlang sa paglaki noong punla po na yun. Okay. At alam niyo ba, ganun ang discipleship. Ibig sabihin, hindi lamang makain natin ang tao sa Panginoon, dapat alagaan po natin po siya hanggang sa siya ay ganap na lumago sa kanya pong pananampalataya. Are you still with me? Okay. So, discipleship ministry. And then, what more? Music ministry. Amen? Music ministry. Isa po rin to sa mga importanteng ministry sa loob po ng iglesia. Okay, yung music ministry. Ginagamit din po ito ng Panginoon. Ika nga sa pagpapalakas ng gawain ng Panginoon. Okay? Kaya nga, nabanggit ko, if God has given you talents in music, okay, kung may boses ka sa pag-awit, kung meron kang skill sa pagtugtog ng mga musical instruments, gamitin mo po yun sa Panginoon. Amen. Gamitin mo po yun sa Panginoon. At isa pa po, i-develop mo yung kakayahan yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan niyo po yung mga unbeliever, di ba? Yung mga magagaling umawit, no? Ang maawit. Talagang sa pagsasanay, no? Sa pagpa-practice, pagsasanay. Talagang lalaan sila ng mahabang panahon, mahabang oras. Para po, yung kanilang, halimbawa, kung sila yung may magandang boses, lalo pang gumanda yung kanilang boses. Pero ginagawa po nila yun para sa kapurihan, ika nga ng kanyang sarili. Hindi po para sa kapurihan. Hindi much more, no, na kung ikaw ibigyan ng Diyos ng kakayahan na magagamit mo sa Kanya,
Paglinangin mo yun para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Para sa kapurihan ng Panginoon. Okay. And as we know, God uses music ministry to enhance the Word of God. Okay. And of course, music is not the central thing in our church. Kasi sa ibang churches, yun po yung central thing nila eh. Kaya kung minsan, ang haba ng awitan, ang haba ng kantahan, tapos pagdating sa preaching, 10 minuto, 15 minutos na. No, hindi po yung music ang siyang central thing sa ating iglesia. Ang central thing po sa atin ay yung preaching of God's Word. Okay. But yet, it is important, okay, for it prepares the heart of the people in hearing the Word of God. Amen? Ito'y naghahanda sa ating puso, sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Kaya po meron tayong congregational singing, no? Because it prepares our hearts for the preaching of God's Word. Kaya dapat kung pupunta tayo sa church, dapat pumunta tayo sa oras para tayo makaawit ng papuri po sa Panginoon, sapagkat ito yung napakahalaga sa atin bilang paghahanda sa pagkikinig po ng salita po ng Diyos. At kung meron kang kakayahan umawit ng tanging bilang, you sing and sing joyfully for the Lord. Amen? Hindi yung pag umawit ka, parang kang umaawit sa patay. O oposisyon. O parang kang nalugi ng 1,000,000. No. Hindi dapat, sabi nga here, sing a joyful noise unto the Lord. Diba? Yun po yung mababasa po natin. But the kind of music that pleases God, I believe, is godly music. Hindi po yung Christian contemporary music. Yun po yung ating kaibahan, kapatid. Hindi tayo nag-a-adapt ng Christian contemporary music na kung saan ang kinikater ay yung laman. Hindi po yung espiritu. Iba yung dating ng godly music eh. Doon sa worldly music eh, di ba ba? Iba yung dating. Okay, minsan, na-obserbahan ko po yan, no? Yung ika doon sa napuntahan po isang parang seminar o meeting po yata yun, na unang tinugtog po yung contemporary music. Christian music pero contemporary ang dating. Dumadagundong, ang ingay, nagsasayawan yung mga nagpe-perform. So, hindi po ako natuwa ito. Actually, para bang, kasi pagka talagang, mararamdaman mo ito kapatid, mararamdaman mo ito. Pagka halimbawa, narinig mo yung mga tambol, parang nanonood sa bibig ko. Iba. Iba yung dating. Pero may tugtog ngayon yung godly music. No? May tugtog yung godly music. No? Pagkatapos mo nun, tinugtog yung godly music. Talagang iba rin po yung dating sa akin. Tapos yung katabi ko kasi, ano po siya, evangelical po siya. Sabi ko sa kanya, nakita mo yung kaibahan ng godly music sa contemporary Christian music. So, nakita niya po yung kaibahan. Because godly music blesses the heart. Samantalang yung contemporary Christian music, it caters to the flesh. Kaya nga, mga kapatid, okay, no? Yun sa, naalala ko tuloy, nung sa nakalipas nating anniversary, marami pong mga naimbitahan ko tayo na nagpapatuto po sila, na na-bless po sila dun sa ating pong music. Sa ating music ministry. Sama-sama na po doon, pati yung congregational singing. No? At pati na rin po yung ating choir, special number. Talagang nabibless po sila. At yun nga, nung matagal nang nangyari po yun, that was June 15. Pero pag ino-open ko yung Facebook ko, lagi kong pinabalikan yung nangyari doon sa anniversary po natin.
Kasi pag napakinggan ko po yung mga inawit yung nakaraan, lahat, halos lahat ito, halos, simula at simula, pati congregation at sipo, lahat halos. Talagang pinapanood ko kasi nare-refresh ako eh. Nare-refresh ako eh. Yan yung nagagawa po ng godly music sa iglesia. Kaya sana po, sa mga kabataan natin, kung kayo ay may mga kakayahan, kahit nga po hindi yung magandang boses nyo, basta mahalaga yung paggamit nyo po yung boses nyo, pagagandahin nyo ng Panginoon. Pagagandahin nyo ng Panginoon. Basta mahalaga, ipapagamit nyo sa kalulakihan po ng Panginoon. Okay, so hindi po ako magtatagal. So, ang ika-anim po yung prayer ministry. Pero I will not elaborate, no? Kasi naalala ko po nung last Sunday, diniscuss ko na po itong prayer ministry. Daw isa pa rin po na ministry sa iglesia at ito isang napakalagang ministry din ay yung children's ministry. Children's ministry. Pero meaning ko po na sa ating iglesia, this is one of the weak area in our ministry here. Wala tayong masyadong mga kabataan, mga bata na reach out. I wish na lumago din ang ating pong children's ministry dito sa ating iglesia. Naalala ko po tuloy, during the early years of our ministry in Subic, nung kami po ay nasa Kalapakuan, kasi there was a time na napalipat po kami sa Kalapakuan. Tapos nagsimula rin po kami ng kids ministry o children's ministry. So nagpupunta po kami doon sa mga purok, no? Sa purok sa Kalapakuan. No? So binabaybay po namin yung mga maliliit na mga pasilyo o mga eskinita para alamin po namin kung saan yung maraming mga bata. Tapos pag nakakita po kami ng maraming mga bahay, mas maraming mga bata, yun, nagsisimula kami magtawag ng mga bata. No? So, hinihikayat namin sila na, oy, nasa ibawa, toy, no? Ne. No? So, magtuturo kami ng salita ng Diyos. So, pwede ba kayo makinig? Tapos, sa paulit-ulit na pagpunta po namin doon, maraming sila nagparami. Hanggang sa nakilala na rin po kami, palagay na rin po yung mga bata sa amin, doon na namin sinimulang yayarin silang punta sa church. Okay. So siguro, yung distansya, ang tawag namin doon, Kalibulan ang tawag namin. So yung distansya ng Kalibulan, doon sa bahay na pinatitipunan namin, siguro kulang 1 kilometro. Kulang 1 kilometro. Wala pa kami sasakyan doon. Wala pa kami sasakyan doon. Dalawa kami Jesus na pupunta doon sa Children's Outreach. Tapos, sinusundo namin sila. At dinadala namin sila doon sa bahay para sila turuan ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, kung hindi ako nagkakamali, minsan umaabot kami ng mga 70. Tama ba sa February? 70. Kaya, nakakatuwa na makita po, no, na marami po mga bata na aabot ng salita ng Diyos. At sana din, dito sa ating church, may mga masipag na kababaihan, kahit na kalalakihan, no, na magpunta sa mga outreaches at magturo ng mga bata. Maging matyaga lamang po sila, baka balang araw yung mga batang yan, pag nakakilala sa Panginoon, magiging mga matatapat na miyembro po ng iglesia. Kaya huwag natin i-underestimate yung children's ministry sa iglesia. You must initiate, no? Kayong mga kababaihan, kalalakihan, mag-initiate kayo na malay nyo, kayo ang gamitin ng Diyos para makapag-akay po ng mas marami pang mga bata. Pagtyagaan lang po sila. Gana. So, naalala ko po sa ating pagtatapos ay
Si D.L. Moody, actually, siya ay naturuan ng salita ng Diyos. No? So, sa Sunday School, sa simula po Sunday School. At para bang ayon sa nabasa po natin patungkol sa kanya, para siyang isang makulit na bata. Pero matyaga po siyang tinuruan ng kanyang Sunday School teacher. Ang pangalan po ng kanyang Sunday School teacher ay, naalala ko lang po yung last name, Kimba. So nakikipaghabulan pa po sa kanya para lang siya pumunta po dun sa Sunday School. Nakikipaghabulan pa sa kanya, hinahabol pa po siya para lang siya pumunta po sa Sunday School. At hanggang sa dumating yung panahon na talagang pumirmi na po yung bata niya, si D.L. Moody. At nakikinig na po siya sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, si D.L. Moody, kung mabasa niyo po yung kasasayang D.L. Moody, ang isa sa naging greatest evangelist of all time. Dahil pinagtsagaan po siya ng Sunday School teacher. Kaya kayo mga Sunday School teacher, pagtsagaan niyo yung mga bata. Magbubunga rin yung effort niyo balang araw. At sana mas marami pang yung gagawa po. Let us reach out souls for Christ. Children for Christ. Let's all stand up and close in prayer. Ayaw po natin mayor. Let's pray. Panginoong Diyos, ang aming napasalamat, salamat kami sa mga ito na ikaw ay namusap sa amin mula sa iyong mga salita. At ito ay ibigay po naman ng hamon sa puso at buhay ng bawat anak ninyo sa iglesia nito. Na hindi lamang nila tinanggap kayo bilang Panginoon at Panginoon. Hindi sila ay magsusuko ng kanyang buhay. Handa po magsuko ng kanyang buhay upang magamit po ito sa anumang ministeryo na inyong i-reveal sa kanila. At sila ay magsisimulang maglingkod sa inyo sa kanila. At nawa itong hamon na ito, O Diyos, ay magbunga ng pagpapasya sa bawat isang Kristiyano upang sabihin nila sa inyo, Lord, use me in your ministry. Use my voice in your ministry. Use my skill, my talents in the ministry. I want to be a blessing to other. May this, Lord God, resolution ay maging pagpapasya ng bawat ananampalataya kay Kristo sa Iglesia. Dahil nangusap sa atin ang salita ng Diyos sa mga ito, kumusta tayo bilang Kristiyan? Tayo po ba ay binigyan ng Diyos ng mga kayaan? Kaya hindi natin ito pinapagamit sa kanya. Maraming sa oras din po, gusto ko nga po lahat ng mga karoon na tayo kay Kristo dito ay ano po yung pwede natin gawin sa Panginoon. Ay papagamit po natin ito sa Kanya. Sa kamulati ng Panginoon Panginoon. So if God spoke to your heart this morning, umusap sa iyo ang salita ng Diyos sa mga ito. At may bagay kang nais ibigay sa Panginoon, kakayang ibigay sa Panginoon. Why don't you surrender it right now? Will you come forward?
sa puso ko yung magpapasya. Susunod ako sa Panginoon. Gusto ko po akong gamitin ako ng Panginoon sa paglilingkod. Susunod ko sa Panginoon. Magpapasya. Sumunod sa Kanya sa tubig ng baptismo. Kung meron po sa ating kalagitnaan, may desisyon magpapasya. Huwag ka lang din umaya. Lapit ka po sa harap. No? Lapit ka po sa harap. At tutulungan ka ng Panginoon para yung taas ng puso ay magkaroon ng katuparan. Bilang pagtatapos na ating po meditation time at this moment, kung ikaw ang pasya ng puso, we just come forward. We just come forward. Salamat sa mga nasa harap. Thank you for this week. God bless you. God bless you. Tayo po ay tumayo lahat. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, marami kang masalangin. Marami kang salamat. Muli sa mga pagpagay sa iyo po sa akin. Salamat din po sa mga kapatid dito na nagsuko ng kanilang buhay. At sila ay, Lord, na nasa aming nanayos na maging kagamit-gamit sa inyo po gawain sa iglesia. I pray, Lord, na sumakalihan ang iyong biyaya, Lord, upang ang lasang ito ay magkaroon ng katuparan at kaganapan sa kanyang buhay. Thank you, Lord, for giving us victory this morning. We give you all the praise, the honor, and we ask all these things in Jesus' most mighty name. Amen. Tawagin natin natin sa usunod. Amen. Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Naalala ko po today, Pastor, nung sa Children's Ministry ko, pang Saturday ko tinatawag kami ng good news. No, so, lumalabas ang dalang gitara ko. Minsan may dalang family na paper, tinuturuan yung mga bata ng mga awitin. Tapos pag linggo, sinusundo sila para mag-Sunday school. And then, pinag-aatid din. So, maganda na ipag-pray natin sa ating church na talaga magkaroon na tayo ng weekend para pag nag-good news, diba? Awitin po natin yung will work till Jesus come na yung ating ministry habang tayo ay punin ng Panginoon, tayo ay will work till Jesus come. Let us sing the verses sa Gaporos and then let us call Brother Albert for our closing prayer. Will work till Jesus come. Jesus come. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mensahe na rinig. Panginoon, dalangin po namin na kami po ay gamitin niyo sa inyong ministeryo. Ito po ay magtaguyod at hindi sila natas namin yung pangalan sa akala ito, Panginoon, dinadalangin din namin ang aming tatagpilitin ay maging pagpapalan ka ang aming katawan at maging palakasan ng Diyos. Kayo po magpala sa bawat isa. Ingatan niyo po ang inyong mga anak sa pag-uwi at